Magandang araw po sa ating lahat, and for today's vlog, isa na naman pong kwentong buhay OFW ang isi-share ko sa inyo, lalong-lalo na po sa mga pang-araw-araw po na ganap-ganap dito sa Hong Kong bilang isang katulong. So, ngayong araw nga po ay pupunta ako ng market. Bibili po ako ng isda dahil nag-crave po akong kumain ng sinabawang isda. So, ngayong araw po is wala yung mga amo ko, pati yung alaga ko at mag-isa po ako sa bahay. Kaya naman may chance akong magluto ng gusto kong kainin. Ayan. So, naisipan ko pong pumunta ng market at bumili ng bangos. Ayan. Gusto ko po yung bangos, lalong-lalo na yung part na sa tiyan. Ayan po. And then, sasabawan ko po yan at lagyan po ng kamatis, talong at saka dahon ng kamote. Ayan, yan na po yung maganda dito sa bahay ng amo ko kasi pwede akong bumili at magluto ng mga gusto kong kainin. Galing po sa budget, basta may resibo lang po. And then, pag naubos na yung pera, ibibigay ko yung resibo kay madam and then bibigyan po ako ng another budget. Ayan, so, si madam po nagsabi sa akin yan na kung gusto kong kumain or bumili po ako. Ayan, so meron ako nakita isang isda dyan, tangigi. Masarap sana yan, gataan, lagyan ng ampalaya at saka talong. Pero siguro next time na lang kasi for now, gusto ko talagang humigop ng sabaw or sinabawang bangos. Ayan guys. So maraming isda dyan na pwedeng pagpipilian. Pero syempre yung iba dyan, super pricey ang mamahal po. Ayan, so dahil libre naman, pili tayo na medyo mura lang. So ayan, nakabili na ako ng talong at saka kamatis and ako po'y pauwi na para lutuin yung aking sinabawang isda. Ayan, so ayan na nga guys, maswerte ako dito sa bahay ng amo ko kasi allowed akong bumili ng mga Filipino food o ng pagkain na gusto kong kainin at lutuin. At yan nga po ay galing sa budget ni madam kasi wala po akong food allowance. May mga amo po na minsan nagbibigay sila ng food allowance. Ayan. So, bago po ako magluto ng sinabawang bangos, ayan, magsasaing muna ako dahil wala pa po akong sinaing. Ayan. So, yung binili ko pong bangos ay for lunch and dinner po yan. So, yun na nga po guys, may mga amo po na yung iba ay nagbibigay po sila ng food allowance. So, ako po wala po akong food allowance pero open po ako sa pagkain sa loob ng bahay. Wala pong restriction kung ano po yung gusto kong kainin dyan mula po sa tinapay, ayan, hanggang sa prutas, hanggang sa lahat ng mga pwedeng makain dyan. Lalo na yung mga tinapay, ayan, ang dami namin pa rin laging reservang tinapay kasi alam ni madam, talagang nagkakape ako paghapon and may tinapay. So, ayan na nga guys, no? Nakapagsaing na ako at habang ako ay nagsasaing, lulutuin ko na yung aking sinabawang isda. So, wala akong mabilhan ng dahon ng kamote. So, ang ginawa ko na lang is talong at saka kamatis. So, okay na yan. Ang importante ay meron po akong sabaw at makakain ko po yung gusto kong kainin. Kasi, nitong mga nakaraang linggo ay halos araw-araw may bisita po kami. So, ang palagi namin niluluto ay is mga karne-karne. Ayan. And meron din po kaming binibiling isda. Pero ang alam lang po nilang kainin at lutuin dito ay steam. Yung mga amo ko po, hindi po sila masyadong kumakain ng piniritong isda or kung ibang luto like mga sweet and sour. Ayan, steam fish lang po talaga yung luto nila. So, ayan, dahil wala po sila and ayan nga, nag-crave ako ng sinabawang isda. So, chance ko nang bumili at kumain. Ayan. So, ayan nga guys, no, may mga amo na yung iba nagbibigay sila ng food allowance and hindi mo magagalaw yung pagkain nila. As in, ikaw yung bahala mag-budget ng food allowance mo. So, sa akin naman, maswerte ako dahil open po ako sa lahat ng pagkain dito. And, inaalaw ako ni madam na magluto ng mga Filipino food. Actually, minsan nagluluto ako ng mga pakbit, nagluluto ako ng paksiw, minsan nagluluto din ako ng mga biko, maha blanca, salad, ayan. And, kumakain din po niya si Lolo at saka si Moymoy. Yung panganay na alaga ko ay medyo juicy kaya di po siya masyadong kumakain. And ang maganda dyan na alam naman ni madam at nakikita ni madam na nagluluto ako at kumakain ng mga Filipino food. Ayan guys, so dito sa abroad paswertihan lang talaga pag nakakita ka ng mabait na amo, very kind and very malalahanin at maintindihan ka niya. Ayan, so dito sa amo ko, alam po niya kung ano yung mga gusto kong kainin. And minsan, nag-e-effort po yan na bumili. Ayan, and napaka-generous po talaga at napaka-kind-hearted. Ayan, very considerate po klase ng amo. So, ayan guys, nakita niyo yung bangos ko dyan. Hindi naman po masyadong kalakihan. So, ang isa niyan, ang bili ko is 25 Hong Kong dollar. So, kung i-convert po natin is more or less mga 200 pesos. Grabe ang mahal po ng isda. At hindi po yan talagang masasabi nating malaki. No, good for dalawang kainan ko lang po yan. And sa panahon ngayon talagang mahal naman po talaga. So, pag dito sa Hong Kong, ang 25 Hong Kong dollar is medyo
affordable pa siya, pero syempre ba, i-convert mo sa peso, medyo mahal-mahal na rin yan. Ano pa kaya kung sa Pilipinas na 5 or 6 kayo sa pamilya, yung isang bangus, isang kainan lang yan, o diba? Talagang napakahirap ng buhay sa Pilipinas pag wala ka po talagang trabaho at wala kang income. So, ayan na nga guys, no? So, sobrang thankful talaga ako dahil dito sa amo ko ay parang feel at home ako at saka hindi po iba yung turing sa akin. Abrang pamilya po kami dito and dito sa loob ng bahay, although na marami po akong trabaho dahil nag-iisa lang ako, malaki ang bahay, pero feeling ko, sariling bahay ko lang din naman yung tinatrabahuhan ko. Ayan guys, yan ang sikreto para mapalapit ka sa amo mo is yung ituring mo silang pamilya, hindi porket sinuswelduhan ka, ituring mo yung sarili mo na parang utusan lang, 'di ba? Ituring mo silang pamilya at ituturing ka din nilang hindi iba sa kanila. So, maswerte po ako dahil pangatlong kontrata ko na to and I hope, ayan, magtatagal pa ako dito. Although na lumalaki na si Moy Moy, ayan. And pinapa-for good na ako ng mga anak ko, pero talagang maswerte ako dito sa amo ko. So, ayan guys, no, malapit na maluto. Luto na nga yan and ready to eat na po ako. At ako po ay gutom na at talagang nag-crave na po ako. So, until next video guys. Bye-bye!